Medical assistance ng DSWD, paano natin mapapakinabangan? Isa ka ba sa nangangailangan ng medical assistance at halos kapos sa pambayad sa ospital? O di kaya ay tulong medikal katulad ng pambili ng gamot, mga aparato katulad ng wheelchair, mga crutches, saklay at iba pang mga gamit na makakatulong sa iyo. So pwede tayong lumapit sa pinakamalapit na DSWD sa ating lugar at humingi ng tulong medikal. Tara, paliwanag ko sa inyo. Unang-una, ano ba ang DSWD AX o Assistance to Individual in Crisis Situation? Ito ay isa sa mga programa ng DSWD o Department of Social Welfare and Development na tumutulong upang matulungan o matugunan ang pangangailangan ng mga individual o pamilya na nakakaranas ng crisis. Pagkamatay ng miyembro ng pamilya, lalo na kung breadwinner. Number 2, natural na kalamidad, mga bagyo. Number 3, sakunang gawa ng tao, kamukha ng mga accident, natural accident. At number 4, iba pang mga uri ng crisis. So meron tayong tatlong step para ma-avail ang kahit na anong services ng DSWD AX program. So step number 1, pag pumunta kayo sa DSWD office, ito ang inyong mga dapat sundin. So number 1, meron silang screening na kung saan kailangan nyong ipakita ang mga dokumento at mga requirements para ma-check sa kanilang computer database. So step number 2 na gagawin nila ay interview. So pagkatapos ng interview sa mga beneficiary ay titingnan ang mga dala nyong mga dokumento kung valid siya o hindi. At step number 3, kung pasado na sa lahat ng requirements, kung qualified at approved, dito na i-release ang inyong cash assistance. O ganun lang kasimple, 3 steps lang yan. So ayon sa DSWD, kung ang hinihinging assistance ay below 10K, mas mababa sa 10,000, no? Pwede na itong i-release sa araw din na iyon. So the same day ang release ng pera. So kung sobra naman sa 10,000 ay pwedeng i-release sa loob ng 3 to 5 days. Okay? Kung sobra yan sa 10,000. Subject pa kasi ito sa approval ng mga opisyal. Okay? So isa pa, kung sobra sa 10,000, lalo na sa medical at funeral assistance, ay pwedeng i-release sa pamamagitan ng guarantee letter. Okay? Pwede yan, ano? O anumang paraan na justified ng social worker. Ibig sabihin, kapag inapprove na nila, so kahit anong pwedeng paraan ay pwede katulad ng guarantee letter. So ano naman ang mga requirements na kailangan natin? Unang-una ay isang valid ID. Okay? At ang pangalawa ay kung sakaling ipapalakad nyo sa iba o kaya ay may sakit, hindi makatayo yung taong mag-a-apply, pwede pong authorization letter. Kailangan lang ng isang ID nung pasyente at isang ID nung maglalakad plus authorization letter. Okay? So next, requirements naman para sa mga babayaran sa hospital, katulad ng bill, okay? So, unang-una, kailangan meron medical certificate, may clinical abstract, may discharge summary, na mayroon ding diagnostics. Ano naman ang mga requirements para sa babayarang hospital bill? Okay, mga requirements na tayo. Unang-una, complete name, license number, at signature ng physician kung sino yung doktor na tubingin sa inyo. At ito ay dapat ay less than 3 months yung time ng duration ng inyong pagpapatingin. Okay? So, sa loob lang ng minimum 3 months. Number 2, hospital bill or statement of accounts o outstanding balance. Kung may balance pa kayo sa hospital, ano? Kailangan ay meron ding name at signature ng billing clerk doon sa kung saan kayo nagbabayad doon sa ospital. O kaya ay certificate of balance o kaya ay promissory note na may pirma ng credit at collecting officer doon din sa ospital na pinagpatignan nyo. Okay? So basta meron lang kayong hawak na certificate o proof na ipapakita sa DSWD. Okay? So number 3, indigency certificate na galing naman sa inyong barangay. Okay? Kailangan nyo rin kumuha niyan. Isa yan sa mga requirements nila. Okay? Para naman sa mga gamot o assistive device. So, kailangan din ng medical certificate, clinical abstract, discharge summary na merong diagnostics. Okay? Ganon din, kailangan din ng pangalan, license number, at signature ng physician. Ganon din, kailangan sa loob ng 3
buwan. Kung ang hininging assistance naman ay higit sa 10,000, ito naman ang magiging kondisyon. Kailangan ng quotation ng medical or assistive device. Kamukha niyan, halimbawa, wheelchair ang inyong nire-request. So, pwede kayong pumunta sa mga tindahan, sa mga medical supplies, ng mga kagamitan katulad yan, at itanong nyo na o humingi na kayo ng quotation kung magkano ang at pirmahan lang nila yung quotation. Kung meron silang seal, palagyan nyo na rin ng seal para mukhang authentic. Okay? So, number 2 is social case study report na galing naman sa inyong LGU. Okay? Kada munisipyo, meron po tayong ganyan. Mga social case services. May mga attorney sila na magpuprove na kayo ay talagang nangangailangan. Okay? So, para naman sa laboratory o medical procedure na o kaya ay operasyon, mga major operation, ano? Okay, so number 1, ganoon din, kailangan ng medical certificate, clinical labs, at saka discharge summary na galing sa ospital. Okay, at ganoon pa rin, kailangan din ng pangalan, license number, signature ng doktor na tumingin sa inyo. Okay, kailangan meron din kayong doctor certificate. And then number 2, ang laboratory request o laboratory protocol o kaya ay doctor's order. Yung reseta o yung sequence na pinapagawa sa inyo ng doktor. Okay? At dito kailangan din ang pangalan ng doktor, license number at pirma ng inyong doktor. So saan naman mag-apply ng assistance sa DSWD? Unang-una, pwede tayong pumunta sa pinakamalapit na DSWD Assistance Center sa inyong mga lugar. Okay? At mag-apply, dala ang inyong mga requirements na nabanggit natin kanina. So, bukod sa mga main offices sa mga lugar, actually nationwide po yan, ano? Kahit saan po sa Pilipinas, meron yan. Hanapin nyo lang at pwede nyo siyang i-google. DSWD near me. Yun lang po ang i-google nyo para matuntun nyo kung saan yung pinakamalapit sa inyong lugar. Meron din po tayong mga satellite offices. Okay? So, hindi po siya main office, satellite po siya. Mga kabubukas pa lamang nitong mga satellite offices. Okay? So, meron na tayo sa Kamanaba. Yan po ay nasa second floor ng Victory Central Mall, Rizal Avenue, Monumento, Caloocan. Okay, ang sakop po nito ay ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kung kayo po ay taga dyan sa lugar na yan, pwede po kayong pumunta dito sa satellite office ng Kamanaba. At kung kayo naman ay taga Baclaran, meron ding malapit dyan para sa mga taga Parañaque, taga Las Piñas, taga Pasay at taga Muntinlupa. Pwede kayong pumunta dito sa satellite office ng Baclaran. Para naman sa malapit sa San Jose del Monte, meron din pong satellite office dyan at yung mga taga San Jose del Monte, Norsagaray, Santa Maria, Marilao at Angat ay po pwede pong pumunta dito sa satellite office. At ang mga taga Pasig naman, so ang sakop dito ay ang Pasig, Marikina, Taguig at Pateros. So kung kayo ay tiga dyan sa lugar na nabanggit na yan, dito lang po kayo pupunta sa Pasig Satellite Office. Diyan po yan sa may palengke. Malapit po sa Liana's Supermarket po ang eksaktong lugar. Okay? So next. Kung kayo naman ay nasa Legarda, okay, ang sakop po niyan ay Manila, Makati, San Juan, Mandaluyong at West Quezon City. Pwede po kayo pumunta dyan sa Legarda Office. At mga taga Quezon City naman, North Caloocan. Pwede po kayo sa Central Office. Diyan lang po yan sa may Batasan Hills, Quezon City. Ngayon, kung kayo naman ay taga Rodriguez o kaya San Mateo Rizal, baka by this time bukas na po yung satellite office. Check nyo na lang po dyan sa lugar nyo, okay? So, meron din po tayong mga ibang videos na tungkol sa DSWD, katulad po ng mga good news para sa senior citizen. Kalalabas lang po niyan at pinatunayan po yan ni Senator Amy Marcos. At meron din po tayong 8 financial assistance sa DSWD. Panoorin niyo rin po yan. At isa pang good news din sa mga social pension para sa mga senior citizen. Dinoble na. Okay, panoorin niyo rin yan. Sa ilalim naman, meron din tayong mga cash assistance na pwede para sa inyo. Okay, para din sa mga senior citizen, pwede rin po yan. At meron din po tayong solo parent cash assistance. Okay? So, marami po tayo. I-check nyo lang yung ating playlist ng DSWD at marami po doon kayong mapapakinabangan. Okay?
So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat po sa panonood. At huwag niyo lang po kakalimutan mag-subscribe, like at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Okay? Mula po sa ProMag TV, maraming salamat po sa panonood and God bless.